Amen. Good song. Amen. All right, let's all stand, please, and turn our Bibles in the book of Genesis. We will start from the book of Genesis. At tayo po ay magtatapos sa Revelation. No, sa book of John lang po. Okay? Genesis chapter 6 po. Are you with me now? All right, let's start from verse number 5. Okay, all right, find your place now. Okay, ito po sabi ng Bible, verse number 5, Genesis chapter 6. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth. And it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both men and beasts, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Verse number 8, this is great. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. Remember what the Bible says here. Sabi niya, it repented the Lord that he had made man on the earth. And then he said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. I'd like you to turn again in the book of Luke chapter 15. There's a passage here na gusto ko pong tignan po natin. At ito po ay familiar passage, mga kapatid, about the young man who rebelled against his parents, or left his parents and live a riotous living. In chapter 15, please, chapter 15. Ang sabi po ng Biblia sa verse number 13, and not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Okay? And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land. And he began to be in want. Now, baba lamang po tayo 16 para mabilis po tayo. And 17, please. 17, I'm sorry. And when he came to himself, ibig sabihin, sa ibang pananalita, natauhan siya. He said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. 18, I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Now, hindi po dito nabanggit yung salitang repentance, pero dito po yung napapaloob na ibig sabihin ng repentance. See that? Now, and then we will turn again to another passage of the Bible in the book of Matthew chapter 27. Matthew chapter 27. Titignan po natin yung verse number 3. Matthew chapter 27. Are you with me now? Okay. Verse number 3. Then who? People at the back? Judas, which had betrayed him when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned, and that I have betrayed the innocent blood.
And they said, "What is that to us? See thou to that." And he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Ngayong umaga po ay ang aking pong dadalhin na mensahe po sa inyo ay mga bagay na magtuturo po sa atin na ang bawat ginagawa po natin, whether it be good or evil, ay lagi pong may counterpart, may consequence, at meron pong tugma, no? Meron pong kabayaran, no? Pag gumawa ka ng mabuti, may mabuti rin hong katumbas po yan. Pag gumawa ka ng masama, may katumbas din po yan na masama. Ano po? But, of course, hindi na po tayo gaanong nababahala sa ginagawa po nating mabuti. Sapagkat alam po natin na pagka may ginawa po tayong mabuti, ang sukli po nun ay mabuti. Pero pagka gumawa po tayo ng masama, minsan nababahala po tayo. Yun na bang iba? Minsan hindi na nababahala. Pero sa mabahala man po tayo sa hindi po yan makakapigil ng consequence ng ating ginawa. Do you understand that what the Bible says, whatsoever a man soweth, him shall also what? Reap. There's the principle of sowing and reaping, you can find it there. Po, so makikita niyo po yan. Pero ang gusto pong makita niyo po ngayon, ang napakagandang bagay na pwede hong makapigil sa consequence. Okay? Yan ho ang ating X ngayon, yan ang ating hahanapin, yan ang ating pipigilin. And I hope we can find a reason kung meron pa ba tayong pag-asa. Sabi nga ng iba, "Pastor, hindi mo alam kung anong klaseng kasalanan ako nakalubog ngayon, pero wala na yata akong pag-asa." So let's try to take a look to the Bible. The Bible is always telling us about there is hope in Christ Jesus. Okay? Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga anak, maging sa mga bisita po namin ngayon. At nawa po ang mensaheng ito ay magsilbi pong paalala po sa amin, hamon, encouragement. In other words, a help, O God, to your people. Please use me. That's all I want, O God. I don't want popularity, fame, or praises of man. But I want your people to listen carefully, and as well as our first-time visitors this morning. And let them understand, oh God, your message. I'm asking your forgiveness for our sins. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. Pwede na pong maupo. All right, una po sa lahat ay titignan po natin ang bawat talata na binasa po natin. Sa aklat po ng Genesis, makikita po natin dito ang Panginoon when God... Is everybody ready now? All right. Wala munang nakayuko, mga kapatid. Unawain po natin mabuti ang Biblia at gagawin ko po ang lahat ng paraan para maunawaan niyo po ang aking sasabihin. Sa aklat po, sa unang chapter, sa unang book na binasa po natin, in the book of Genesis, chapter 6, na po, nandito makikita po natin ang Diyos. Nang sabi po ng Biblia, God saw that the wickedness of man was great in the earth. And then, the wickedness, remember that, yung kasamaan ng tao, ay grabe na ho. Yung kanyang nilikhang tao ay grabe na po. And alam po natin, for the information of everybody, and for those who are not familiar with the Bible, alam naman po natin kung paano nagsimula po ito. Ito po ay nagsimula doon sa Garden of Eden. Okay? And remember what the Bible says. As by one man sin entered into the world, so that pass upon all men, for all have sinned. Okay? Lahat po ay nagkasalas by one man. Who is the one man? First man? Adam. Doon po lahat. At mula po sa lahat ng galing sa kanya, lahat ng tao ay nagkasala. And just imagine, simula po sa fall of man,
ay makikita na po natin na sinasabi ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. It was great. Grabe na po. So that the imagination of man was evil continually. Wala na pong putol. Just imagine that. Naunawaan niyo po yun? And so because of that, sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagkaroon po siya ng galit sa tao so that ang sabi ng Diyos, He will destroy men whom He created. But the good thing here, mga kapatid, is this. Ang sabi sa verse number 8, ang maliwanag kung sabi ng Bible I will destroy men whom I have created the face of the earth. In fact, hindi lamang po yung tao pati lahat ng mga may buhay. Kanya pong sisirain. And you know what? Meron siya sinabi sa verse number 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. In fact, kasama po siya doon sa sinabi ng Bible. But there is a reason kung bakit si Noah nakahanap ng biyaya mula sa Panginoon. Bagamat sinabi ng Panginoon, mga kapatid, na kanyang sisirain ang lahat ng mga tao, pero ang sabi niya, Noah found grace in the sight of the Lord, or in the eyes of the Lord. See that? Now, what is the good thing here, mga kapatid? Bagamat sinabi niya na lahat, sisirain niya. Pero, do you understand na mula kay Noah, ang Diyos ay nagbigay pa ho ng chance sa tao. Because God gave time sa mga tao, mga kapatid, upang ang tao ay magbago ng kanilang isipan. In fact, hindi ho kaagad-agad There was Noah building the ark na matagal. Matagal ho na binil ni Noah ang ark. So people have a chance, they still had a chance to change their mind. But they did not change their mind. So what happened now is, yun lamang pong pamilya ni Noah at ilang sa mga hayop na pinayagan ng Panginoon na pumasok sa ark ang na-save. Now think about this, because I have some questions here, brethren. And then mamaya pupunta tayo doon sa chapter 15, mayroon din po akong katanungan doon. At ito pong katanungan na ito, mga kapatid, maaaring ito po yung mga magpapaalaala po sa atin ngayon kung ano po ang dapat po nating gawin. You see, now the issue this morning is about changing of mind. Now, what if God did not change his mind? What if God did Noah did not, if Noah did not found grace in the eyes of God? You see that? Now, ano kaya mangyayari sa mga tao ngayon? Nasaan kaya tayo ngayon, mga kapatid? May makikita kaya tayong church na katulad po nito, na nandito po tayo sa loob, mga kapatid, kung hindi po si Noah nakatagpo ng biyaya mula sa Diyos. I hope somebody's listening to me now. Alright? Now, so makikita po natin ngayon, na ang sabi po ng Biblia, but Noah found grace in the eyes of the Lord. See that? Sa katagalan po ng panahon, si Noah ay nag-preach, nag-build ng ark, and we understand that if you're going to read the whole chapter of the book of Genesis, chapter 6 of the book of Genesis, you will find out that people, instead of changing their minds, they are mocking Noah. Kanila pa pong niloloko si Noah. Kanila pong tinutuya-tuya si Noah. Kanila pong kinakantsawan si Noah. Kung bakit si Noah ay nagbibuild ng ark doon sa mataas na bundok, na samantalang una sa lahat matanda na siya, and then aside from that, si Noah po ay nagbibuild ng ark doon po sa bundok na napakalaki, na malayo sa tubig. And back in those days, ang mga tao po ay ignorante po sa ulan. They have no idea kung saan manggagaling yung sinasabi ni Noah na magkakaroon ng flood. Because they are ignorant about those things. They are ignorant about the rain and the flood, kung saan manggagaling. But God knows everything. Alam ng Diyos kung paano po gagawin yan. You see, at minsan po ang nakakalungkot sa tao, kaya po hindi naniniwala po ang tao, kasi po, ang akala po nila, ang kaisipan ng Diyos ay katulad ng kaisipan ng tao. Pag hindi tayo nakakita ng tubig, imposible naman magkaroon ng tubig dito, mga bato ito
Sapagkat imposible tayo, assuming tayo na imposible rin sa Diyos. You see, kaya nga po, dinidelay po nila at parang yun po ang hindi nag-push sa kanila para mag-change yung kanilang mind. Because everything that's going on during the time of Noah seems impossible. Brethren, when it comes na sa isipan po natin na parang imposible ang isang bagay, huwag mong sabihin na imposible rin sa Diyos. When you think that what is impossible to you is also impossible to God, that is mocking God indirectly. Para na rin natin niluluko po ang Diyos pagka parang sinabi natin, imposibleng mangyari yan. Is there anything too hard for the Lord? So these people did not repent of their sins. Did not change their mind. And so si Noah, sabi ng Biblia, Noah found grace in the eyes of God. Remember that Noah was a preacher of righteousness. So pinili siya ng Panginoon para po siya ang magtangkilik, ang siyang magpatuloy ng magandang imahin ng Diyos. Remember what the Bible says, we are created in the image of God. But hindi po nakita ito ng Diyos sa kanyang mga nilikha, so that God repented, and that He said, I will destroy man whom I created on the face of the earth. But Noah found grace. Noah found grace. Again, nakikita niyo po yung panahon na si Noah ay nakatagpo ng biyaya ng Diyos. And then yung mga tao, they still have the chance to change their mind so that yung sinabi ng Panginoon that I will destroy, the fact that God found grace, the fact that Noah found grace in the eyes of God. Hey, this tells us that the people during the time of Noah still have the chance to change their mind. Eh kung si Noah po nakatagpo ng biyaya mula sa Diyos, yung mga tao na nagtutuya-tuya sa Diyos, nang luloko sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, may pagkakataon pa sila magbago ng kanilang isipan upang sila'y maniwala sa Diyos at hindi sila makasama sa sinabi ng Biblia, I will destroy man whom I created upon the face of the earth. Am I clear to you? Alright, bago po tayo lumipat sa ibang istorya. So nakita po natin, they still have the chance to change their mind, but they did not change their mind. Noah was an example of God's patience. Noah was an example and a basis of God's mercy. Alam naman po natin na pag sinabi ng Diyos, patutunayan ng Diyos eh. Listen to me now. God magnified His word more than His name. You realize that? Mas itinataas ng Diyos. Sinabi ho ng Biblia na lahat ng mga tao, pag kikilala nila, balang araw kikilala nila ang pangalan ng Panginoon. Yung mga nandito sa ibabaw, nasa ilalim, nasa langit, kikilala nila. And that, they will know that Jesus is Lord. But listen to me now. The Bible is very clear. God magnified His word more than His name. Ibig sabihin, mismong ang Diyos na nagsasabing, patutunayan ko sa inyo na totoo ang sinasabi ko. You're trying to mock God's word. Binibiro-biro natin, sabi ng Biblia, wag kang ang Diyos ay hindi nagpapabiro. Anumang itananim ng tao, ay aanihin niya. Hindi ho nagbibiro at kailanman, pag sinabi ng Diyos na ito'y magkakatotoo, nagkatotoo po ito. When God said, I will destroy, then God will destroy it. But you know what? Meron lamang ho ang hindi na-destroy. Because he believed in God. He changed his mind.
And so people they had a chance to change their mind, pero hindi po sila nagbago, mga kapatid. That was the time of Noah. Remember that, okay? Don't miss it. Now let's go to the book of Luke, chapter 15. Hindi po mahirap unawain na mensaheng ito ngayon, mga kapatid. Luke chapter 15. In verse number 13, binasa po natin, ang ginawa po nitong young man na ito, everybody look at this way, please. Ang ginawa po ng young man na ito, ay kinuha niya po, mga kapatid, yung pong bahagi niya sa kanyang magulang, mana, kung tawagin po natin. And then ibinigay po ng kanyang magulang sa kanya, pagkatapos niyang makuha yung kanyang mana, sabi ng Biblia, not many days after, the young man gathered all together and took his journey into a far country. Lumayas. Pagkatapos niya makuha ang gusto niyang kunin, and then sabi ng Biblia, umalis po siya, pumunta siya sa malayong bansa, and then sabi ng Biblia, he did not keep what he got. He did not treasure what he possessed, what he has. But he wasted it. Sinayang niya, mga kapatid. Ginastos niya sa walang kabuluhan. He wasted it. Ibig sabihin, wala siyang napakinabang because it's a waste, mga kapatid. Wala ho siyang napakinabangan doon. Ginastos niya ng walang pakundangan. And notice what the Bible says here. Tingnan niyo ho. I hope masundan niyo po ako ng mabuti. Gusto ko rin pong makita niyo ang gradual na pag-atake, paghatak ng kasalanan. Una, hiningi niya po ang kanyang mana. Nakuha niya ang kanyang mana. Nakuha niya ang power as far as his personal matter is concerned. Now, he's got the power to move to another country because he's got his mana, yung kanyang mana mula sa kanyang magulang. Ngayon, yun yung kapatid, kanyang lakas, loob, kanyang kapangyarihan para makarating po siya sa another country. Alright? Are you following me? And now, hindi ho nagtapos doon. Binanggit ng Bible, in that country, he wasted his what? Living. He wasted his substance. Yung hawak-hawak niya, doon niya po inubos ng walang pakundangan. Doon sa kanyang piniling lugar. See that? Now, in fact, kung atin pong pag-aaralan ng mabuti, yung pong lugar na kung saan kinaroroonan ng batang ito, ng young man na ito, ay yung lugar kung saan inappoint sa kanya ng Diyos. And by the way, let me remind you, young people, kung kayo ay nasa piling ng inyong mga magulang sa ngayon, yan ang tamang lugar para sa inyo. Huwag niyong ipagyayabang na meron kayong sweldo, meron kayong kapangyarihan na humiwalay because you have the money and you have the resources and you have everything. That's why, ang inaalaw lamang po ng Panginoon, nakita ko na hinihiwalay na kunento sa Biblia, na may karapatan na at na humiwalay, yan yung mag-i-establish ng another family. Pero kung wala ka pa sa ganung kalagayan, kalooban, it is God's desire for you to stay with your parents. I said, young people, it is God's desire for you to stay with your parents. Let me repeat it. I said, it is God's desire for you to stay and work and love your parents. Okay? Ngayon, tingnan niyo po yung pangyayari. And when he had spent all, naubos niya na po yung resources. Alright? Nalulungkot ako pagka namimiss ito minsaheng ito eh. Please, kung may matitiis yung dyan lang muna kayo sa upuan, unawain yung mabuti. Nalulungkot po ako pagka umaalis kayo sa kasagsagan ng mensahe. Mamimiss niyo po ito eh. Alright?
Anyways, napunta po kayo rito para makinig eh. Okay? Alright, listen now. Ano po ang nangyari? Sabi ng Biblia, he wasted his substance with riotous living. Walang kwentang pamumuhay. And then, when he had what? Spent all. Naubos na. Nakarating siya sa lugar, ginastos niya lahat ng kanyang kayamanan, and then pagkatapos, hindi na nagtatapos doon. He spent all. Ubus na. At nung naubos na, kapatid, merong pang next coming yan. Meron pang next picture yan. Meron pang sumunod. Ano po ang sumunod? There arose a happening that he do not like to happen in his life. Are you with me? Meron na, eto na ngayon. Dumating na ang isang pangyayari na hindi niya kailanman inisip na mangyayari sa kanya dahilan sa kanyang kasaganaan. Alam niyo, pag masagana ka, parang wala kang iniisip na iba eh. Maliban sa kasaganaan mo. Hindi ka man lang nag-iisip na baka isang araw may darating pa rin tagutom. Hindi mo alam na hindi ko na kayang ubusin tong pera ko sa kagagastos ko. Kahit na maggastos ako ng 1,000 isang araw, hindi ko na mauubos ito. Mabuti kung gagastusin mo ay kung merong pestilence. Kung merong magnanakaw. Mabuti kung yung pera sadya sa'yo, kung yung buhay mo. Now, ang sabi ng Biblia, when he spent all, dumating na ang pangyayari na ayaw niya at hindi niya inaasahan na mangyayari sa buhay niya. What's that? The Bible says, there arose a mighty famine in the land. And now, he began to be in want. Let me ask you a question. When was the first time that this young man was in want? Huh? It was when he asked his father to give him the portion, his portion. You remember that? That's the first time he was in want. Now he is in want again, but he can't do anything about it. Mabuti yung una niya, sabi niya, ibigay mo sa akin, na ibigay sa kanya. Ngayon, sino na ngayon ang magbibigay sa kanya? Yung pinapakain niya, nung meron pa siya sa kasaganaan, nawala na. Yung kumpare niya, nawala na. Yung tinutulayan niya, tinaboy na siya. Wala na, ubos na eh. Now, he began to be in want. Ano na ngayon ang gagawin niya? Look. Okay? And he went and joined himself to a citizen of that country. You know what's the purpose of that? In order for him to work. Para makatrabaho siya, kinakailangan tanggapin niya na siya'y taga roon sa lugar na yon. Pero anong klaseng trabaho? Laking layaw po ito eh. Hindi naman ito nagtapos ng pag-aaral eh. Anong napasukan niya, kapatid? Eto na. And he sent him into his fields to feed swine. Tagapakain ng baboy. And then after that, nasaan na siya ngayon? Mula sa mansion, papunta sa kulungan ng baboy. Lumaki sa mansion, ngayon, nasa kulungan ng baboy. Anong ginagawa niya ngayon? And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. Alam niyo ba, sa ibang pananalita, nag-aarimuhan siya sa pagkain ng baboy. Nakikita niyo po yung gradual na paghatak sa kanya ng unang-unang pag-want niya mula po dun sa magulang niya, and now, nandito na siya, masaya na siya kung may makakain siya ng pagkain ng baboy. That's what word fain means. And then the Bible says this,
And when he came to himself, that's it. I like it there. Tansyahin niyo po yan. Huwag niyo kakalimutan yan. Alright? Wake up. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare? And I perish with hunger. Na-realize niya na ngayon kung anong meron siya sa bahay niya. Noong araw na nandoon siya, hindi niya ma-realize. Just like our young people today, hindi nyo alam kung anong klaseng comfort, anong klaseng convenience, anong klaseng kagandahan na kapiling nyo ang inyong mga magulang, pero hindi nyo pinapansin, ini-ignore ninyo, at minsan parang ang magulang nyo pa ang may utang sa inyo. Ang magulang nyo pa ang sisisihin ninyo. But listen to me now, just like this young man here. Nung nasa iba na siyang lugar, ano na ang kanyang inabot? Abay, naalala niya, ang magulang niya, mabuti pa yung mga katulong namin kumakain ng masarap. Ako dito, naghihirap. Nagtitiis sa gutom. Bakit ka lumayas? Naluko ka. Pero ang kagandahan po dito, mga kapatid, he realized it. He came to himself. He changed his mind because when he realized it, something happened. Listen to me now. If something wrong with you young people, you've got to stop for a while and realize or analyze what's going on in your life. Try to meditate. Pag-aralan yung mabuti. Anong nangyayari? Bakit malayo ako sa magulang ko? Bakit malayo ako sa mga minamahal ko? Bakit malayo ako sa mga protector ko? Bakit malayo ako sa simbahan ko? Bakit malayo ako sa Biblia ko? Bakit malayo ako sa mga kaibigan kong nasa church? Bakit? Something is wrong with me. And when you realize that, you better change your mind. Brother, you better change your mind. In other words, you better change your mind, bro. Huh? Better change your mind, just like this young man here. Ano pong ginawa niya? Tingnan po natin. Verse number 18. I will arise. I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. And I'm no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose. He changed his mind. At nung nagbago po ang kanyang isipan, bumalik siya kung saan po siya nanggaling. And you know what happened? Let me tell you, let's go to the Bible and see what happened when he changed his mind. And then the Bible says here, and he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and I'm no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring either the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Anong nangyari po? Nung siya po'y nag-change ng kanyang mind, bumalik, at malayo pa siya, sinalubong na siya ng kanyang ama. At nung sinalubong siya ng kanyang ama, and then nagsabi siya, hindi na po karapat dapat tawagin yung anak. Ako po isang katulong na lamang ngayon. Hindi siya sinagot, hindi pinansin po yun ng tatay. Walang sinabi ang Bible tungkol dyan. Kunin niya, sinabi niya, hey, mga katulong, alin kayo. Kunin niyo yung robe. Paltan ang kanyang damit. Kunin niyo yung ring, ilagay sa kanyang daliri. Kunin niyo yung sapatos, ilagay sa kanyang paa. Alright, patayin ang ating inilagaang pinakang magandang baka. At tayo magsaya sapagkat bumalik ang aking anak. Why is that? Because somebody changed his mind.
Now, let me tell you something para maging maliwanag. Ano na po ang kanyang kinasapitan? Nung siya, sinuway niya ang gustong mangyari ng kanyang ama. Mula sa mansion, napunta sa babuyan. Mula ho sa masarap na pagkain, kumain ng kaning baboy. Pero salamat sa Panginoon, yung po'y tuloy-tuloy na, because the Bible says, whatsoever a man soweth, him shall also reap. God said, I will destroy mankind that I've created upon the face of the earth. But Noah found grace in his sight. So tuloy-tuloy na po sana yung curse, yung kabayaran, yung consequence ng kanilang kasalanan. And yet, dito sa puntong ito, maliwanag sa punto ni Noah, napigil yung consequence. Sa punto ng mama na ito, naputol yung consequence. Why? Because he changed his mind. Here's what I'm talking about. The only thing that can stop the consequence of our sin is to change our mind. There's a way out, brethren. There is a way out. Kapatid, I hope may encourage ko po kayo ngayon. It doesn't matter kung nasaan na po kayo ngayon. Pero may dapat tayong katakutan. The consequence of our sins. Consequences of our sins. Tuloy-tuloy po yan. Saka makikita nyo po, patindi na ng patindi. Now, ang tanong ko naman po ganito. Kanina ang tanong ko po, what if Noah did not found grace in the eyes of God? What's gonna happen to the world? What's gonna happen to the creatures? Ano ho ang mangyayari po sa atin kung hindi nakatagpo si Noah ng biyaya mula sa Diyos? Next question para po sa pangyayaring ito. What if the young man did not change his mind? What's gonna happen to him? Ano po ang mangyayari sa kanya? And not only that, listen to me now, young man, young lady, you listen to me now. What more can sin do to him? If the young man did not change his mind, saan sa palagay nyo kaya, mga kapatid, dadalhin pa siya ng kanyang kasutilan, ng kanyang katigasan ng ulo? Saan pa kaya siya dadalhin? Alam po natin kung nasaan pa lamang siya. Salamat sa Panginoon. Sa kulungan pa lamang ng baboy. Hindi pa kulungan ng tao. Alam po natin na yung iba nagbabago ang isip pag nasa kulungan na ng tao. Pero salamat naman na hindi na siya nakarating doon. Nakarating na lamang siya sa kulungan ng baboy, doon nagbago na ang kanyang isipan. Ngayon, kung hindi kaya siya nagbago ng isipan, anong klaseng kulungan ang aabuti niya? What more can sin do to him? You better listen to me now, young men, young ladies, fathers, mothers, you better listen to me now. What can sin do more to you if you will not change your mind? Rebels, you better listen to me now. What can rebellion do more to you if you will not change your mind? You're rebelling against the authority of your parents. You're rebelling against the authority of your mom, your dad, and pastor, and then sino mang may hawak ng, sino mang nasakupan ng, sino mang may authority na nakasakop sa iyong authority. Kapag patuloy ka nagrebelde sa authority na dapat mong kilalanin, ano pa kaya at saan ka pa kaya dadalhin ng rebellion mong yan? One more, and I'm gonna end. Let's go to the book of Matthew. Simple message, amen. Matthew chapter 27, please. Verse number 3. Then who? Judas, which had what? Betrayed whom he? Sino him? Who is the him?
Jesus, when he saw that he was what? Condemned, repented himself. Who repented? Judas. All right? And brought again the 30 pieces of silver, sapagkat binenta niya ang Panginoong Kristo ng 30 pieces of silver to the chief priest. And what? Elders, saying, I have sinned, in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? Ano man magawa nila? Walang kwenta sa kanila yun. Kahit na sabihin mong inosente ang Panginoon sa Kristo, so what? Ang gusto namin, patayin siya eh. Wala akong pakialam kung inosente siya o ano. Basta't dapat mamatay siya. See thou that? And what else? Verse number 5. Ano po ang ginawa ni Judas? And he cast down the pieces of silver in the temple. Yung binentahan niya sa Panginoong Kristo, napakinabangan niya ba? Hindi. 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 And what happened? And departed. And went. And what? Hung himself. Again, let's try to study the sequence. Yung mga pangyayari. Si Judas, mga kapatid, ay isa sa mga disciples and above all, apostles and treasurer of the Lord Jesus Christ. The treasurer of the church. Siya po ang ingat yaman. Siya ang nag-iingat ng pera ng church. And not only that, let's try to take a look kung paano po siya nakasama ng Panginoong Kristo. Pinili siya ng Panginoong Kristo na maging alagad. Pinili siya ng Panginoong Kristo na maging apostol. Pinili siya ng Panginoong Kristo na maging ingat yaman ng pera ng church. Wake up, wake up. And then matagal po siyang kasama ng Panginoong Kristo. Lahat ng miracles ng Panginoong Kristo ay nakita po ni Judas. And not only that, hindi lamang nakita niya yung ginawa ng Panginoong Kristo, kundi nakita niya yung mga ginagawa ng mga naniniwala sa Panginoong Kristo. Ibig sabihin, these people who went with the Lord Jesus Christ and became faithful with the Lord Jesus Christ can also influence or give a good influence to Judas if he will allow to. Kung papaintulutan niya na yung mga disciples na mga patapat katulad ng iba ni John, na iba pang mga disciple or apostles ng Panginoon sa Kristo na mag-influence kay Judas, ay may influence po si Judas. Pero hindi niya po pinaintulutan. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, marami hong mga pwedeng magagandang pangyayari na pwede hong makuha po ni Judas. Pero hindi po niya inalintana, inignore niya po ang lahat ng mga bagay na yon, kundi ang kanya pong binigyan ng pinagtuunan ng pansin, yung kanyang pagiging hipokrito. Yung kanyang pagkukunwari na siya'y totoong alagad ni Kristo. Akalain mo maging ang Panginoong Kristo kanya po pong lilinlangin? Pastor, nasaan sa Bible yan? Hindi niyo po ba nalalaman na nung ang Panginoong Kristo, sinabi ng Panginoong Kristo, isa sa inyo rito ay magkakanulo sa akin. Ano sabi ni Judas? Ako po ba, Panginoon? Abay, nagkukunwari ka pa, Judas, na hindi ikaw ang Judas. Na pwede naman siya, Panginoon. Mukhang nararamdaman ko, ako po yun. This time, Panginoon, ano po ang gagawin ko? Sa halip, hindi niya po ginawa eh. Pinipilit niyang i-deny. Pero salamat sa Panginoon, pinoint out siya ng Panginoong Kristo. Pero ano yung mga kapatid? Halos ayaw niya pa. Halos ayaw niya pang patunayan sa kanyang mga disciples. Hindi ako yun. Hindi ko magagawa sa kanya. Kunyari ka pa.
Pero ang ibig kong sabihin, mga kapatid, nakikita niyo po ba? Pinatagal niya pa ng pinatagal, pinalawak, pinahaba, hanggang sa hindi na siya makabalik. Now, we cannot change his mind. Because he established a hypocritical reputation with the disciples. Eto na, iniingatan niya na po yung kanyang hipokritong reputasyon sa kanyang pong mga disciples. Now, do you understand, brethren, at napakaraming mga tao po ngayon, nag-i-establish po sila ng makahipokrito, hindi totoong magandang reputasyon sa kapwa. Are you familiar with that? Let me explain. Pagka sa marami, very good. Very good yan. Nagpapakita ng holier than thou. Knows everything. Mas grabe ang ginagawa ko sa iyo. Nagsosoul winning ako. Nagbabasa ako ng Bible. Maaga akong dumarating sa church. Nagbibigay ako. Lahat na lang halos. You know what? Pero in reality, hindi ikaw yun. Iba ka pagka ikaw mag-isa at pagka ilan ang kasama mo. Nakakita na ka ng tao na akala mo kung sinong magalang pagka maraming tao. Pero kung maka-api-api ng mga mahihirap, ng mga hindi niya kabihis at hindi niya ka-education, ay ganun na lamang. Ganun niya na lamang kung i-down ng mga tao. So I'm saying, maraming mga tao po ngayon nag-i-establish ng isang makahipokritong reputasyon sa kapwa niya. That is Judas, brethren. But brethren, sasabihin ko nga po sa inyo, hindi po yun ang makakaputol ng curse ng kasalanan. Hindi po yun kahit na isang minuto makakapagpigil ng consequence ng atin pong pagkukunwari o ng ating kasalanan. Yung pagkukunwari nating mabuti, yung pagkukunwari nating matulungin, yung pagkukunwari nating mabait, pero ang takatulo lamang pag mismong kasama natin sa bahay, hindi natin kasundo, mismong asawa natin ay hindi natin makasundo, sa isang taon, isang araw lang kayo nagbabatian. Now, do you understand what I'm talking? Pero pagdating sa labas, akala mo kung sino kang friendly, lahat ay makapolitikong pagbati. Mga minamahal kong mga kabayan. Everything, pagka nagkakandidato ka is for the people, of the people, and by the people. Pero pagka nanalo na yan, nababago na ang spelling. Yung for, nagiging P-O-O-R na. For the people. Yung by the people, hindi na BY, nadadagdagan na ng U. By the people. Binibili na yung mga tao. And then hindi na of the people, nagiging of the people. Off ka na. Pag nanalo na yan, off ka na. Now, do you understand that a lot of people are trying to establish a hypocritical reputation? And so what happened to Judas, mga kapatid? Ang sabi ng Biblia, ito na. Gradually, ang nangyari po sa sabi ng Biblia, binalik niya yung pera, at pagkatapos umalis, and he went, and what happened? Hang himself. Why do you think Judas ended his life that way? Bakit sa palagay niyo po, mga kapatid, nagwakas ang buhay ni Judas sa ganung klasing buhay? He hung himself. He did not change his mind. Pinahaba niya lamang po, mga kapatid. Sabihin mo natin na he changed his mind, kaya niya binalik. Pero ang haba na. Sabi ko po sa inyo kanina, may katumbas ang bawat kasalanan natin. Kung siguro dito siya nagwakas, winakasan niya nung tinuro siya ng Panginoong Kristo at sinabi niya, Panginoon, ako po yun. Parang nararamdaman kong ako yun. Anong gagawin ko ngayon? Ayoko mapawahiwalay sa iyo. There's hope.
Pero lumayo pa siya eh. Lumayo pa ng lumayo. Gusto niya pang makita yung 30 pieces of silver. Gusto niya pa sigurong masalat. Gusto niya pang maamoy. Iba na ang katapat nun. Naunawaan niyo po. Kung dito siya nagwakas, may maganda pa sigurong katapat. Dito siya nagwakas. Pangit, gabi na yung katapat. Ano na yun? Yun na yung katapat. Pinahaba niya po. He changed his mind, pero hindi na maganda ang katapat. Yung young man, nakita niya, pahaba na sana ng pahaba. Pero hindi siya nakarating sa kasing haba ni Judas. He changed his mind. Mga kapatid, mga kabataan, gaano nakahaba? Gaano nakahaba ang paglayo mo? Gusto mo ba bang kasing haba ni Judas o kasing haba nung young man? How about na kapag ka narinig mo sa Bible na sinasabi ng Biblia, you will be destroyed by your sin. You better listen now and better change your mind, brother. And so just like Noah, when he heard the declaration of God, and then the Bible says, and Noah found grace in the eyes of God. Praise the Lord. Paano kaya ngayon mga kapatid, na pagka tayo nakarinig ng ganong klaseng deklarasyon, sabihin natin sa Panginoon, Lord, may I find grace in your eyes today. And bless God, some of the people who are sitting in this auditorium this morning, they found grace in the eyes of God. You better listen to them. You better look back. Wag na ho nating patagalin na kasing haba pa ni Judas. Hindi mo rin naman magugustuhan. Listen now. Listen to these passages na akin pong kinulikta sa Bible. 2 Peter chapter 2 verse number 4. Hey, don't turn to it. I promise you, this is true. Hindi ko na kayo dadayain. Just write it down. All right? 2 Peter chapter 2 verse number 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, who do you think you are? Kung hindi in-spare, kung hindi pinatawad ng Diyos, pinalampas, kung hindi pinalampas ng Panginoon, yung mga angels pa, ha? The angels are created. We people, created a little lower than the angels. Mas mataas sa atin ang angels. Pero ang sabi ng Biblia, nung nagkasala si Lucifer, nagkasala yung mga angels, ay hindi niya pinalampas. Sino kaya tayo na palalampasin ng Diyos? Verse number 5, and spared not the old world during the time of Noah. Verse number 6, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes. You think God is joking when He said, I will destroy mankind? Do you think God is joking when He said, whatsoever a man soweth, him shall also reap? I don't know kung bakit hindi sineryoso ni Judas ang pakarinig niya po sa salita ng Diyos. Bakit pa pinatagal? Mas seryoso pa ho yung young man, prodigal son. At least alam niya, I know that if I can change my mind, a blessing's gonna fall on me. I may find grace in the sight of my Father if I'm going to change my mind. And he changed his mind. And he found grace, mercy from his Father. Pero si Judas, pinahaba pa eh. Yun na yung katumbas. Kapatid, in verse number 9 of chapter 2
of 2 Peter, the Bible says, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation. The Lord knoweth how to deliver the godly. Yung sumusunod sa Kanya, alam ng Diyos kung paano tayo aalisin sa hindi ho natin kaya. Now, do you understand na ayaw ng Diyos na masasaktan ng kanyang mga anak? Kung ang sadya ng Diyos ay parusahan ng kanyang mga anak, hindi niya na sana tinanggal sa Egypt yung mga Israelites. Hindi yung maganda. Naging eyesore sa paningin ng Diyos. Yung mga Israelites na ginawang alipin sa Egypt. Kaya kanyang nilabas. Pero hindi po natin nare-realize kung ano pong meron po tayo ngayon. Mga magulang, mga anak, malayo na ba? Pinuprolong nyo ba na kasing haba ni Judas or nung young man? O pararatingin nyo pa bang kasing haba ni Judas? Baka hindi nyo na magustuhan ang katapat po nun. Maliwanag po ba itong mensaheng ito, mga kapatid? What I'm trying to bring you right now, brethren, is God is giving you a chance to change your mind. And bless God, He's giving us a chance. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos. Salamat sa napakabuti at tapat at mabait, merciful God. Thank God for a merciful God. Thank God that He is our God. Ang gagawin lamang po natin, lumapit tayo sa Kanya. Lord, narito po ako. I have a rebellious spirit in me. Kapatid, maitago mo man yan sa akin, maitago mo man yan kung kanino mo yan, kung sino man ang iyong kagalit, at sasabihin mo, hindi ako galit. Mama, I love you, I love you. I love you. But listen to me now. Your I love you cannot cover the reality that is in your heart right now. Your mouth cannot hide your heart from the presence of God. But if you keep what is in your heart right now, you might end your life just like Judas. He lived a hypocritical reputation, with a hypocritical reputation. Pero ang totoo, hindi talaga siya na. Kala mo kung sinong concern sa pera, pero ang totoo nun, magnanakaw pala siya. Di ba? Nung binasag yung pabango, sabi niya, uy, sayang yan. Sa paa lang napunta, samantalang nilalagay yan sa liig. Eh kung binenta pa natin at binigay natin sa mga mahihirap yung pera, ay dinakinabang pa yung mga mahihirap. Para kang BIR, sinong paniwalain mo? Magnanakaw siya, kaya siya nang hinayang doon. Binasag mo, pwede ko sanang manakaw yun. Naging hipokrito. Kapatid, inuulit ko po. Whatever you do, you cannot change the consequence or consequences of what you are doing right now. The only thing that can stop it is when you change your mind and turn to Jesus this morning. Shall we all stand, please? Heavenly Father, we thank you for thy words, O God. Thank you, O God, for what thou hast brought to us, what thou hast brought to our ears and to our eyes and to our hearts this morning. Oh God, help us. May we realize where we are and what we are doing right now. Thank you for your people.
I beg you to please speak to your people. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts this morning. I want you to step out of your seat and come forward. Kneel down. Talk to God. Kausapin po natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo. O Diyos, kayo po nakakaalam ng kalagayan po namin. Hindi po namin kailangan ng iba pa para sabi ng aming totoong condition, O God. Kayo po mismo ang nakakaalam. O God, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Make us always worthy, O God, to be thy servant. Thank you for allowing us to listen and to hear this message this morning. Now I beg you to please save the unsaved and baptize the converts. For in Jesus' name I pray. Amen.